yan ng personal dito para sa mahalagang development ng kaso niya. May 3 buwan na simula ng mahulog at masunog ang bus kung saan posibleng nasakyan ng hinahanap niyang tao. Nakita po namin ito. Madali po namin natuntun ang may-ari niyan dahil sa engraving. Malinaw na kasama ang asawa mo sa aksidente. This is the moment we've been waiting for. Tapos ng ilang operasyon na ginawa namin ni Carlo para maibalik ang mukha mo. Finally, you will see your old self. Mommy's coming home. Babalik si Mommy sa ating promise yan, ha? Promise yan. Tinatago mo yung totoo sa anak mo eh. Pinapalala mo ang sitwasyon. Dito ako nakatira. Yes. At magmula ngayon, dito ka titira ulit. Teka nang nawala sa akin dahil sa aksidente, Sofia. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin ulit. Hindi. Ate, alam ko sobrang abala na kami sa'yo. May anak din akong naghihintay sa probinsya eh. Sayang nga kung nandito lang yung asawa ko sa Pilipinas. Pwede sana akong lumagi dito para kay Joanna. Kahit marami tayong hindi pinagkakasunduan, tinutulungan mo pa rin kami. Kaya maraming salamat, lalong-lalo na sa pag-aalaga mo kay Joanna. Kung hindi dahil sa batang yan, malamang pinutol ko na yung ugnayan natin. Wala na tayo dapat pag-usapan eh. Kaso hindi ko naman matitiis yung pamangkin ko. Sa akin siya huling pinagbili ni Maricar. Yun yung huling sabi niya sa akin eh. Nung nag-usap kami, sabi niya, ate, alagaan mo si Joanna. Kung alam ko lang na yun na pala yung huling pag-uusap namin. Ate, hindi patay si Maricar. Alam mo, bahala ka kung anong gusto mong isipin. Isa lang ang sasabihin ko. Si Joanna. Huwag mong pababayaan si Joanna. Siya na lang ang natitirang alaala ng kapatid ko. Pangako, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Hindi ko siya pababayaan, ate. Tama. Kaya tinatago mo yung nangyari sa mami niya. Kaya patuloy mo pinapaasa yung bata. Sabagay, ano nga bang magagawa ko? Sabi mo, ikaw yung ama. Ikaw ang masusunod. Malalim na ang gabi, ngunit ako'y gising pa rin. Walang ibang nasa isip, kundi ikaw lamang giliw. Mga alaala sa'kin muling nagbabalik. Sa ating bukas, ako'y nasasabing. At pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Ikaw ang buhay ko. Kahapon, ngayon, at bukas. Yan ay dahil mahal na mahal kita. Pulong ng puso ko, nawa ay tingin mo. Maricar, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Please, bumalik ka na sa akin.
ko kaya mabuhay na wala ka. Maricar. Maricar. Ang damdamin mo lang sana ay tangan ko. Ito sa Hong Kong tayo nito. Madalas kang mag-iya dito dahil gusto mong mag-shopping at mag-shopping. Ito naalala ko to. Sa Japan to eh. Hindi ko makalimutan yung mukha mo nung nakita mo kung gaano ka fashion forward yung mga Hapon, gaano ka stylish. Na-challenge ka eh. Kaya nakapagsabayan ka sa kanila. Ito yung nasuot mo. Ganyan ba talaga yung personality ko? Mahilig ako sa fashion? Yes, fashion and traveling. Halos nilibutan natin ang mundo. In fact, you are happiest kapag magkasama tayo at magta-travel tayo. Ilang araw na rin yung lumilipas. Paulit-ulit kong tinitignan yung mga pictures na pinapakita mo sa akin. Binabalik-balikan ko ang bawat sulok ng bahay na yan. Baka sakaling may maalala ko kapag may makita akong kahit ano kaso hanggang ngayon wala pa rin eh. Wala akong maalala. Come on! Sumusuko ka na ba? Ako, I'm willing to wait. Gaano man katagal hanggang maalala mo lahat? Hindi ko kayang maghintay ng ganong katagal, Earl. Naiinip na ako. Sa bawat oras na lumilipas na wala akong matandaan, pakiramdam ko ninanakawan ng malaking sandali ang buhay ko. Hindi naman importante kung ano yung naaalala mo. Importante, magkasama tayo at kilala kita. Hindi nga ganun yun, Earl eh. Ikaw, oo, kilala mo ko. Pero ako, anong alam ko? Sinasabi mo sa akin, ganito tayo, ganyan, masaya tayo, nagmamahalan. Pero para sa akin, walang ibig sabihin ng lahat ng yon. Dahil walang laman ng utak ko at walang nararamdaman ng puso ko. Alam mo ba, kami ng mami mo, nung mas bata kami, hindi mo kami mapapaghiwalay nun. Best friends na best friends talaga kami. Lahat ng sikreto niya, sinasabi niya sa akin. Lahat ng mga sikreto ko, sinasabi ko sa kanya. Ikaw, may best friend ka ba? Wala pa po eh. Wala pa? Naku, dapat makahanap ka ng best friend mo, katulad nung nahanap ko yung mami mo. Tapos marami kaming mga projects sa school. Lagi namin ginagawa yun together. Bait-bait na mami mo eh. Kain ka na. Ano na naman to? Daddy, Tita Tessa, cook pancake and bacon for us. Joanna, just please go to your room, please. Pero Dad, Just go to your room, Joanna! Alam mo, hindi mo dapat sinisigawan ng bata ng ganyan. She's just a kid. Take it easy on her. Ang galing mo rin eh, no? Basta-basta ka nang pupunta dito sa bahay ko just to lecture me on how to discipline my own child? Look, I'm just trying to help. Bakit pa kasi ang kulit mo? Hindi ko kailangan ng tulong, Tessa, lalong-lalo na galing sa'yo! Rico, can't you see? Nagmamalasakit lang ako. Pinabayaan mo na yung buhay mo at buhay ng bata. Are you really just going to ruin your life? Ha?
You have to move on. Tessa, can't you see? I can't move on. I will not move on, Dick. I can't. You have to! I can't nga. Para sa'yo tsaka para sa bata. Alam mo, Rico, pareho lang naman tayo may pagkakamali eh. The only difference is, ako, tinatama kong pagkakamali ko. Sa tagal ko nang kilala kay Sofia, ngayon ko lang napansin ang ganyang mannerisms niya. Baka naman nakuha niya yun nung umalis siya. Matagal din siyang nawala. You don't learn things like that. Mannerisms are inherent. Parang talent. You are born with it. Talaga, kailan ka ba naging expert sa inherent mannerisms ng tao? Ano, pwede tayong magdebate buong araw, but it'll be a futile exercise because neither of us are experts. Walang mananalo. Pero seriously, how's she coping with her condition? Kamusta na siya? She's fine. She's happy. Pero, you might think this is ridiculous. Ang laki ng ipinagbago ni Sofia. Para siyang ibang tao. Bakit mo naman nasabi yun? Well, ilang buwan ko rin siya nakasama sa clinic. And the whole time na may bandage siya at hindi ko nakikita mukha niya. Iba yung mannerisms niya. Her temperament. She's really different from the Sofia I've known. Manang Siling, bakit nandito po ulit yung mga gamit na yan? Eh, sabi ni Earl, ilipat ko raw itong mga dating gamit mo. Pero Manang Siling, bumili na po siya ng mga bagong damit ko. Yung mga simple lang ho. Okay na ho sa akin yung mga yun. Hindi ka simpleng babae. Excuse me. You're a sophisticated lady. Pag mula ngayon, dito ka mamimili ng mga isusuot mo. Pero Earl, hindi naman kasi babagay sa akin yung mga damit na yan. Anong hindi ba bagay? Ikaw mismo bumili niyan para sa sarili mo. Oo nga, pero... Pag sinabi kong isuot mo, isusuot mo. I'm sorry. Okay, nagalit lang ako dahil inaayawan mo yung mga nakasanayan mo. Ano kung nakalimutan mo kung ano ka dati? Pero ikaw pa rin si Sofia. Gawin mo lang yung mga ginagawa mo dati. Suotin mo mga damit mo, mga sapatos mo. Unti-unti mo matatanggap na ikaw si Sofia. Okay? Good. Maricar? Love? 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 I've been looking all over the place for you. Sumama ka na sa akin. I miss you so much. I'm sorry sa lahat na nagawa ko. Sorry talaga. Sige na, sumama ka sa akin. Ano problema mo, ha? Tama mo! Nagka ba?
Stop it! Rico! Stop it! Tama na! Bitawan niyo ako! Rico! Sofia, ready ka na ba? Sandali na lang. Nagpa-set up ako ng dinner sa garden. Okay na ba tong damit na binigay mo? Hindi kasi ako komportable. You're so beautiful. You're so beautiful. Sophia, I missed you so much. Earl, ano ba? Sophia, I really miss you. Sophia. Earl, ano ba? I miss you. Earl! Ano ba? Earl, nabigla lang ako. Anak na! Earl, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry? What's next? Iiwanan mo na naman ako? Earl, I'm really sorry. Sorry. Tama na. Tama na! Tama na! Daddy! Tita Tessa! What happened to Daddy? Pasok nyo na nga yan sa loob. Hey, babe. Akala ko po ba hindi na siya uuwi? Thank you po for making him come home na. Hoy! Narinig mo yung sabi ng bata? Ako ang nag-uwi kay Rico. Siguraduhin mo makakarating yan sa kanya bukas, ha? Ano yung amo mo? Kung hindi ko pa sinundan yan sa bar, bugbog sarado na yan. Tonton, let's go! Bye, Tita! Baby, halika na. Naku, hayaan mo na siya, Joanna. Kainis lang si Ma'am kasi pasaway si Sir. Manang Siling, ano ho bang paboritong ulam ni Earl? Gusto ko po kasi sana siyang ipagluto. Himala! Sa tagal-tagal na nating nagsasama dito, ipagluluto mo si Earl. Aba, hindi ata totoo yan. Kasi dati-dati, wala ka namang ginawa kung mag-shopping dito, mag-shopping doon, gastos ng pera ni Earl, hindi ba? Eh, yun nga din po yung sinabi sa akin ni Earl. Pero, ngayon po kasi parang gusto ko siyang pagsilbihan. Para naman po kahit papaano makabawi sa lahat ng kabutihang ginawa niya para sa akin. Tsaka, ewan ko ba? Parang hinahanap ng katawan ko yung may gawin eh.
Isang himala na naman yan. Kasi alam mo, noong araw, hindi kita gusto. Suplada ka, di ba? Di mo ako binabati. Basta suplada ka. Ambisyosa. Pero sinabi ko kay Earl yan. Pero alam mo naman si Earl, para niya akong nanay, akong nag-alaga sa kanya. Kasi, ang gusto ko lang sana na yung magustuhan ni Earl, yung babae, yung bang mabait, hindi salbahe, at yung hindi siya sasaktan. Nakukonfensya nga po ako, Manang eh. Dahil po nagalit si Earl kagabi. Ano ho bang pwede kong gawin para mawala yung galit niya? Wala kang ibang gawin kung hindi suklian mo ang pagmamahal niya. Pero Manang, hindi ko po alam kung paano. Mag-isip ka. Pero huwag mo siyang sasaktan uli. Baby, why are you crying? Baby, ba't ko umiiyak? Baby. Baby. Sabi mo, babalik ko si Mami. Pero hindi na. Ano na ako, Mami? Kasi she's not coming back, Kirsten! Baby, sino nasabi sa'yo na ito? Baby, who told you that? Ako. Mama? You better tell her the truth, Ricardo. Mama, you don't understand. You can't tell her. At ano? Patuloy ka magsisinungaling sa kanya? Maawa ka naman sa anak mo. Gusto mo ba lumaki siyang may galit sa mundo dahil sinabi mo sa kanya at pinaasa mo siya na meron siyang inang buhay tapos babalikan siya? Pero hindi na pala. Stop being selfish, Ricardo. Makinig ka muna kay Daddy, ha? Sabi mo, ba't magsinungaling? Pero ikaw, nagsinungaling ka. Sabi mo, babalik mo si Mami. Pero hindi na. Wala na akong Mami. Baby, sandali lang. Makinig ka muna kay Daddy. Si Mami, ha? Baby! Baby! Sandali! Ma! Look at what you've done. Ganito na pala kalala nangyayari sa pamilya mo. And yet ako na sarili mong ina, hindi mo ako sinasabihan. Kailan mo pa balak sabihin sa akin na wala ka na asawa na patay na siya? Baka naman pwedeng dalhin mo ko dun sa mga lugar na pinupuntahan natin dati. Kung lagi kang ngumiti ng ganyan, lahat ng gusto mo makukuha mo. Wala na si Maricar. At kasalanan ko yon. Wala akong kwentang asawa. I know how hard it is. Pareho kayo nang ulila kay Maricar. Ako siguro, kakayanin ko pa. Pero si Joanna, she's too young para kayanin na walang mami. Napapalapit na ng gusto si Joanna kay Tessa. Eh, syempre, hindi ako makapag-react dahil dito ko masaya yung anak ko pag nandun siya sa bahay. Hindi naman sa pinagtutulakan kita kay Tessa. And if maghahanap ka na ipapalit mo kay Maricar, I'd rather si Tessa na lang yung piliin mo. You should be happy dapat na, alam mo, si Tessa bumabawi na sa kasalanan niya. Soriano? Hi! Hi, Earl. This is our company's CFO and my business partner, Rico Santos. Nice to meet you. Hi. Dr. Earl Villaraza. Wait, where's your girlfriend? Bakit na yun? Yeah, she's very excited to meet you.